Kaado para makita natin kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at kung sino sa kanila ang may talagang sinasabi na based on facts. Because you're one of another day at your job, pero you've been affecting the lives of normal Filipinos. Like her, like some of us, we can take it like let's say she's a lawyer, but some of us are just normal people, alam mo sir. Pero sir, you chose to have this life. We are normal people na nagrereklamo lang. I'm here right now to just personally tell you na I'm sorry for offending you. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Happy Sunday everyone! Ito na naman po tayo Nako po. So palpal. Bakit nga ba nahinto ang project? Yan ang tanong. Maganda-ganda ng mga ginawa ni Tatay Digong para mapaayos, mapaganda at magkaroon ng magandang kalidad na pamumuno. Bakit hindi tinuloy ang proyekto? Continuity ang hinahanap ng tao. Tutuloy mo na lang, may budget ka, bakit ano nangyari? Yan ang sabi rito sa video. Pero nakalike ka na ba? Siyempre, like mo muna yung video natin. I-share mo na rin. Oo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo para meron kang notification na tatanggap everyday. Dito, meron na hong nag-sorry. Nadala lang daw ng investigasyon. Pero hindi natin masisisi. Pero dapat sisihin. Kasi mga kasama, iba naman talaga yung nangyari ng investigasyon. Pero pakiwari natin dito, talagang sumusunod lang siya. Sabi sa video, sabi ni Aling Ledesma, sa utos. Kung maintindihan nyo ang nilalaman ng video, kayo na ho ang bahalang humusga. At dito, bastos sa TRICOM. Yan ang mensahe ni Prof. Uy at Ibi sa pag-invite kay Kaado para bastusin. Yun ang title. Simulan na natin at hima-himay natin. Magbigay tayo ng reaksyon at opinion. Dito naman, base sa video tayo, Kung ano yung lumalabas sa video, doon lang tayo. Kung magre-reaction tayo, masama ba magre-reaction? Hindi ka naman minura. Diba? Oo, yung personal life mo, hindi namin papakilaman. Yung pagtatrabaho mo lang. Oo. Tuloy! Dismayado na si Senator J.V. Ejercito sa pagkakabinbin ng mga railway projects sa Yan ang sinasabi natin. Hindi natin, alam nyo, yung Tutuban Railway Project, hindi ko alam kung ongoing pa. Kasi wala na hong tumatakbong bagon from Tutuban to Lucena. So, stop na ho yan. Hindi natin alam kung dire-diretso ang paggawa. Baka mamaya may ibang lugar na nahinto na. So sana mabigyan ng pansin kasi malaking bagay ho yan. Yung railway, yung tren, malaking bagay ho yan. At bukod doon, sana magkaroon din ng initiative ang isang namumuno ng bansa na pagdugtungin from town to town, halimbawa, Alabang, Bikutan, tapos yung mga sanga-sanga, Bikutan to Taytay, Bikutan to Antipolo, Sukat to Antipolo, Sukat to Quezon City, Sukat to Las Piñas, yung mga ganung bagay. No? Kagaya sa Hong Kong. 'Di ba sa Hong Kong, sige, mga taga Hong Kong, 'di ba napakaganda ng transportation sa Hong Kong, lalo na yung itong tren na to, yung dito kasi sa atin MRT. Doon sa Hong Kong, MTR ba yun? O parang MTR? Metro Trail? O parang ganon. Nakalimutan ko na MTR nga siguro yun, kung di ako nagkamali. Kung nagkamali man ako, pakicorrect na lang po. Ang ganda. Sanga-sanga, di ba? Mongkok, dadaanan mo lang Mongkok to Central, tapos tatawid ka ng kabila. Alam mo yun? Sanga-sanga siya Hindi kagaya dito. Oo, wala Talagang hindi binibigyan ng priority kung ano ikagaganda. Ang binibigyan ng priority kung ano nanakawin. Excuse me, Marimar. Tuloy.
ilalim ng Marcos administration na tila nga daw nagpapabagal sa pagsulong at pagunlad ng bansa at sa pagsasakatuparan ng mga proyekto na simulan ng Duterte administration. Tila nga daw napabayaan ang mga malalaking infrastructure projects na isinusulong sa Build project. Ito pa isa maganda rito. Yung sa Hong Kong, yung subway, napakaganda. Meron part doon na dadaan mo yung dagat. Pero unbelievable. Dahil hindi pumapasok yung tubig doon sa ilalim ng subway na yun. Tsaka mabilis, no? At halimbawa, nasa Chuncheonsi Station ka, pag pumasok ka doon sa ilalim ng papuntang station, papuntang tren, kita nyo yung mga building. Nasa subway, nasa ilalim, pero nasa taas nun, puro building. Ang galing. Di ba? Ang galing! Dito, hindi. Walang ganon. Hindi nila naisip yun. Bakit? Inisip nila muna kung magkano makukuha nila. Sa Singapore, ganun din. Di ba? Sipin nyo. Masyado nang late ang Pilipinas kung tutusin. Yung mga MRT na yan, pwede yan eh. Pwede namang gawing mas maganda yan eh. Pagsanga-sangahin eh. Diba? Kumuha lang ng magandang right-of-way at bukod doon, gobyerno kayo eh. Kayo may kirapatan eh. Bakit kayo magpapatalo doon sa mga pribado? Diba? Dapat ang gobyerno masunod, hindi yung... pag nasilaw na sa pera yung mga nakaupo wala na yung proposal. Diba? Dapat isipin kung ano yung pakipakinabang hanggang doon sa susunod na henerasyon. Walang ganun. Ang iniisip kasi, pang sariling pakinabang. Ubus ang kaba ng bayan. Walang improvement. Walang pagbabago. Isipin nyo yung peri lang dito. Doon ang peri sa Hong Kong talagang kaganda. Totoo yan. Makakatawid ka doon, ang bayad mo lang parang $5 lang ba yun? O $2? Maraming makakagamit, maraming makakatawid, maraming makakasakay. Ganun kaganda. May importansya ang mga ferry. Dito hindi eh. Walang importansya. Kasi bakit? Iniisip yung, alam nyo na, sasabihin ay magastos yan. Gasolina ng ferry. Mamumulubi tayo. Hindi, dapat isolder ng gobyerno yan. Magpabayad lang kayo ng mga kaukulan, mga 5 pesos, 20 pesos. Pero dapat gobyerno sasagot niyan. Kasi nga, naninilbihan kayo sa taong bayan, sa taxpayer. Dapat ibalik nyo rin in return. Ganon. Ang dating Pangulong Duterte sa isang press briefing, sinabi ni Senator J.V. Ejercito na kung mabibigyan ng pagkakataon ay ipapaabot niya mismo kay BBM ang kanyang pagkadismaya sa tila usad pagong na mga proyekto na ito sa loob nga daw na naganap o natapos na 3 taon termino ng Marcos administration. Wala. Dahil ang dami tuloy nating kailangan gawin upang makahabol sa neighbor country. Wala. Malayo tayong makahabol. Bakit? Puro utang na ho. Ilang trilyon na ho ang utang. Tapos kung halimbawa mag-iisip ngayon mag-develop, wow. It's too late. Sobrang late na ang Pilipinas. Dahil kasi walang maisip eh. Iisip ng proyekto, hanapin yung kakamping kontraktor, tapos yung kakamping kontraktor, hahanapin na naman din yung mga makikinabang. Ganon. Yung kontraktor pa naman, yung nabalita, yung mga representative o yung mga congressman. Saan ka pa? May matino kayang proyekto magagawa. Baka wala na namang bakal. Diba? Flood control sa Bicol. Saan ba yung walang bakal daw di umano? At sa may Pampanga. Naglatag ng naglatag. Yun lang ewan ko kung totoo yun. Parang dam ata yun, hindi flood control. Dam, pero walang bakal. Noong bumagyo, bumaha. Wash out. Di sayang ang pondo. Grabe, no? Eto. Ano sabi rito? Naku, si Tambi ng pag-uusap dito. Si Balulong na. Si Balulong, pinagkaisahan na. Nino,
O para masipa, agoy, sisipain na si Tambi rito, ha? O, Duque Prasco, may patama na. Aruy, ha? Ito na. Ni Marcos noong Huwebes na bukas siya sa posibilidad na maging Senate President, isang papel na itinuturing na mahalaga sa paghubog ng mga prioridad ng lehislatibo at pangangasiwa sa mga paglilitis sa impeachment. Oh, Sa isang panayam, tinanong si Marcos kung isa sa alang-alang niyang palitan si Senate President Cheese Escudero, na nagpahayag ng kanyang hangarin na ipagpatuloy ang pamumuno sa Kamara sa darating na 20th Congress. okay? I think every senator will rise to the challenge, sabi ni Amy. Nauna nang ibinunyag nito na ilan sa kanyang mga kasamahan ang humihimok sa kanya na patalsikin si Escudero. Ginawa niya ang pahayag ilang linggo lamang pagkatapos ng halalan noong Mayo, kung saan nakakuha siya ng bagong 6 na taong termino sa Senado sa suporta ni Vice President Sara Duterte, na may nakabinbing impeachment case sa Kamara. Sinabi pa ni Marcos na may mga kaswal na nagmungkahi na isaalang-alang niya ang pagtakbo bilang Pangulo ng Senado. May nagtanong lang sa akin kung ako na lang ang tatakbo. Sa tingin ko gusto lang nila akong makipag head-to-head kay Tambaloslos, dagdag pa nito na tumutukoy sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Oh. Ang terminong Tambaloslos ay unang nakakuha ng traksyon sa pampulitikang diskurso noong 2023 nang mag-post ang vice-presidente ng kanyang larawan sa social media na may misteryosong caption, "Sa iyong ambisyon, huwag kang maging tambaloslos." Noong nakaraang taon, Oo nga. Totoo nga yan. Sinabi ni Bibi Sara. Noong pa lang, gusto na talaga nito maging presidente. Pangarap! Kaso nga lang, sa performance, dito pa nga lang sa pagkakongresista, nagnakaw na raw eh. Paano pa kung halimbawa maging presidente? Pero, hindi na ho kayo mananalo. Wala ka lang kalaban, kaya nagkaganyan. Kaya ka nakaupo ulit. Pero kung hindi na disqualified at hindi ginawa ng paraan ito si Ate Nene, wala kang kakainin boto. Sabi ni Aling Ledesma. Kaya tama lahat na sinasabi nito ni Bibi Sara. Kaya wag na mangarap. At sa susunod, ngayon, yung budget ng PhilHealth, ibalik nyo na. Paano kaya ito mga kasama pag hindi na ibalik? Sa 2026 ang pangako nila eh. Sana silipin yan, at kasuhan kung sino yung nagpalagay ng budget ng PhilHealth. Dito sa national, sila, matitibay yung mukha ng mga yan. Oo. Nakaw dito, nakaw doon, sabi ni Aling Lori. Kupit dito, kupit doon, gagawa ng ghost project. Galing mo talaga, Aling Lori, ha? ginamit din ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, isang malapit na kaalyado ni Duterte. Ang termino sa pagkakataong ito ay tinutukoy si House Speaker Martin Romualdez, na inakusahan niya ng pag-iingat ng mga ambisyon ng Pangulo para sa 2028. Ang mga bagong halal na senador, mga nakarating sa tinaguriang Magic 12, ay magsisimula sa kanilang opisyal na tungkulin sa Hulyo sa pagbubukas ng 20th Congress. Sakaling magpasya si Marcos na tumakbo, maaari niyang harapin ang isang three-way race laban kay Senator-elect Vicente, Tito, Soto, na iniulat na nililigawan upang hamunin si Escudero, at si Escudero mismo, na humawak sa posisyon mula Mayo ng nakaraang taon. Ito problema. Hindi lang hamunin. Nagsisira-siraan na. Sa kagustuhan na maging Senate President, anak ng bugi. Sino raw may kasalanan? Sinisi na. Si Mamang Quezon. Ngayon ang tanong, kayo ho pa ba ay naniniwala dito sa mga kaalyado na mga kalkansya? Huwag na ho kayo maniwala. Paandar lahat lang nila yan. Kunwari, against sila sa impeachment. Para makakuha ng boto. Ngayon, isa-isa na sila nagsasalita. Lahat sila magkakampi na taga-alkansya. Pare-parehas na ugali. Pare-parehas. Kaya yung paandar nila, kunwari lang yan. Maging wise kayo mga kasama. Isipin nyo kung sino yung mga dumurobo kay BP Sara, at doon, naman sa nagpapanggap na kakampi na kay BP Sara, aba. Iwas pusoy ang mga mama. Umiiwas pusoy. Kasi, siyempre baka naman matalo.
O, yun nga, nagamit nga yung, yung drama-dramahan na yung impeachment ay hindi dapat sumulong sa 28th Congress. Nanalo sila kasi sumegway sila na ayaw nila na impeachment. Ngayon, nanalo na. Meron na sila na proklama na, uupo na, eto na yung boses nila. Bakit daw nung sinamit nung February, hindi raw tinuloy? Pinakailaman pa yung trabaho ng SP. Samantalang, hindi ka naman SP. Diba? Nagre-re-electionist ka lang. Ngayon nakaupo ka na, eto na pinakailaman mo na. Siniraan mo pa. Kilala nyo ba yun, mga kasama, kung sino yung naninira? Nangangarap uli na maging SP. Sila na, partagulan ng Senado. Si Soto ay nagpahayag ng interes sa publiko na pamunuan muli ang 24-member chamber, isang tungkulin na dati niyang hawak noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang hindi ibinunyag ang... Swerte ka na nga di ba? Napakaswerte mo nung administrasyon ni Tatay Digong. Walang silip. Basta magtrabaho lang. Ngayon hindi. Ewan ko ba? Ang pagkakakilanlan ng mga humihimok sa kanya na palitan si Escudero, sinabi ng dating hepe ng Senado na hindi bababa sa 3 hanggang 4 na senador ang kumukumbinsi sa kanya na tumakbo. Ha? Paano? Merong tatakbo sa Duterte Block. Mananalo kaya kayo? Andito, sino ba pwedeng SP? Si Ate Amy, si Senador Bongo, Senador Marcoleta. Why not? Coconut, di ba? Senador Marcoleta. Kung ako lang papipiliin, in fairness lang, wag naman magagalit yung iba, kay Senador Amy, Senador Bongo, sino ba? Wala Parang mas natitimbangan, parang nakakalamang sa akin, si Senador Marcoleta. Bakit? Abogado, trial lawyer, magaling sa bardagulan, matapang, hindi umaatras. Ano pa ba pwede natin sabihin? May boses, kahit mag-isa lang. Sige na sige, lumalaban. Senador Marcoleta, pwede, di ba? Himukin na sana, ng ating kababayan. Comment nyo. Kayo nanonood sa akin, comment nyo sa comment section. Senador Marcoleta, tumakbo ka ng pagka-SP. Yun. Parang convincing power natin. Senador Marcoleta, kung halimbawa lang, mapanood niya lang ito, tumakbo ka na ng SP, suportado ka ng ating kababayan, At siyempre, sa bagay, kasi pag-uusap-usapan niya ng mga partido, kung sino yung gusto, sino yung nakakalamang, baka meron bang, wag naman sana magkaroon ng abang tawag doon, kung sino yung nauna, wag naman sana ng ganun. Kung sino yung napipinto at pwede, na lumalaban para dyan at alam mong gagawa ng tama kasi alam nyo si Senador Marcoleta, pwede bakit? Kasi religious person ito. Maganda yung adhikain niya sa bansa. At syempre, may takot siya sa taas. Ganun lang yun. Diba? Ano sa palagay niyo mga kasama? Ito, meron tayo, nag-iyakan na. Ay, sorry hindi pala nag-iyakan. Meron na nag-sorry. Nag-sorry na ang mama. Kasi daw, kayo na bahalang umusga. Pero talagang kita nyo naman yung parang sinseridad ba to? Kung sincere si mama, kayo na bahalang umusga. Pero talaga nagkaroon ng emotion at nagkaroon ng konting salitaan dito sa video na ito na mararamdaman nyo na diretso sa puso. Diretso sa puso na may konting guilt, may konting galit. At para ma-insan yung galit na yon, tinumbok na, kinausap na. Eto na, pasok na natin. Wala akong fake news. Ginawa ninyo what? Ginawa ninyo poster girl ng fake news. Wala akong fake news. Can you all do that to me? Wala akong mga connection. Hindi kayo ako. Labang ko. Ako yung kalapila ko. Mamukha for fake news, sir. Tama ba yun? Wala akong fake news na binigay na ginawa. Tapos, Comsec, please present the video. Sa likod ng bawat viral post, may mga pulis at military daw na magre-resign dahil di na raw nila kaya.
Patriotism may as. Kayo kayang taksil sa bayan. Sa bawat papagat na naka-all caps. The DDS of the Duterte diehard supporters are a large group of people in the Philippines. What's funny about them is that they are so gullible and effortless to manipulate. These DDS people need education. They need a lot of it. They believe everything the Duterte family says. They don't think at all. 90% of Filipinos exposed to political fake news. Only 0.1% can detect deepfakes. Ang tanga ng gobyernong to. I apologize for saying the word tanga in my post. Kayong mga vloggers, huwag kayong magbibigay ng opinion lang impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. I am the chairman of the Human Rights and one is investigating. I am actually insulted with your state. Panoorin nyo ha, mga kasama ha. At alamin nyo kung ano yung pahayag nito ni natalo na si Sir kasi. Kaya siguro, naisip-isip niya na meron siya nasaktan, may natapakan, kaya siguro nag-sorry na rin. Doon naman, hindi naman kasi, alam niyo, yung pagsunod, sa bagay kasi trabaho eh. Pag yung Call of Duty, at alam mo na may amo ka, yun ang ituturo ng amo eh. Siguro, ito, sumunod lang. Hindi natin na pinagtatanggol, pero tignan nyo hindi ko rin siya pagtatanggol. Dito sa video na ito, tignan nyo na lang, panoorin nyo. That is my truth. Those are my opinion. Anyway, ikaw ang sumunod, Sir. Okay po, sir. Ikaw ang sumunod. Yes. Okay. Sinulat mo yun eh. Okay po, tanga po ako, sir. TRICOM 19th Congress. The fight against fake news has begun. Pero hindi lang ito laban ng TRICOM. Laban ito ng taong bayan. Makiisa, makialam, manindigan. Wala Sir, kahit mamatay pa rin ang utak ko, walang nagbabayad sa amin. Wala, sana bisa na kami. Wala naman palang clue na meron kami nagbabayad sa amin. Pinatulong pa, pinasuhan nyo na lang kami. Because sir, because I know it's still another day at your job. Pero you've been affecting the lives of normal Filipinos. Like her, like some of us, we can take it like let's say she's a lawyer. But some of us are just normal people, alam mo sir. Pero sir, you chose to have this life. We are normal people na nagrereklamo lang. I'm here right now to just personally tell you na I'm sorry for offending you. That's all, sir. Sorry for calling me tanga. Well, that investigation. Sorry for giving me an option to either get detained or... Actually, a blanket statement of saying it is a public. But you know, syempre is a more of the burst of yeah. Maybe someday, sir, so I just hope we all get what we deserve in this lifetime and next. Like I told you everything I want to tell you earlier, kung gaano ka sa mind also sa inyo, and like I told you, if I can sue you all for what you did, I would. But it's just that you're all immune. That's it. But I hope you don't do this to other Filipinos. No. Don't do it anymore to other Filipinos. Tama na yung ginawa niyo sa akin. I'm not used to do it with anything. It is just an investigation into the and I was To you, it's just an investigation, but to us, it's our lives that's been shattered. We were shamed. We were discredited. I'm also a victim of so many bash. We all got bashed. I'm a victim natin sila. You could have just talked to us and asked us, hindi sana ganun, sir. Anyway, it's already there. Ayun na. So natapos na kasi yung mga karir. Tapos na ho, na-terminate na po yung isang committee na kung saan magkakasama sila. Yun. At nag-sorry na si Sir Amo dito kay Madam MJ. Kayo na ho ang bahala. May comment section dyan kung ano yung pakiramdam nyo dito sa video na ito.
So, ganun lang kasimple. Kaso ang problema, marami na hong nadamay, marami na hong nasaktan, marami na hong napahiya dahil sa investigasyon na yan, nakagustuhan ng mga amo nila na sirain yung mga pangalan ng mga Duterte. Alam nyo na pagkamalan, hindi ko alam kung ano talaga purpose nun na narco-vloggers o fake news vloggers. Ang tanong kasi, bakit? Isang malaking big question mark, bakit mga Duterte vloggers yung mga pinatawag at hindi yung mga nagmumurang vloggers, bulagers, at kung makapag-thumbnail at makapagsalita. Actually, hindi na yung iba, hindi na reaction video eh. Yung ginagawa ng mga bulagers. Ang ginagawa ng mga bulagers, attacking. One of personality na kailangan nilang atakihin. Wala tayong magagawa doon. Yun ang kanilang mga yung mga move ba. At ito, puntahan tayo dito sa, yun nga, yung TRICOM, yung TRICOM investigation ba to? Na, eto na, bahala na kayo ha. Simulan natin dito. Nakipagdebate siya kay Kaado para makita natin kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at kung sino sa kanila ang may talagang sinasabi na based on facts. Opo. Pero ang problema, off nila si Kaado, kawawa naman yung medyo matanda na si Kaado, kawawa naman na para bang disrespected yung tao when in fact, he went there out in good faith. Kaado, because Kaado has a more in-depth knowledge of what the real situation is on the disputed areas sa South China Sea. Kaya nga, nung nag-explain na si Kaado kanina, ay parang they were intimidated into submission, kaya kinut off na nila. Otherwise, mapapahiya talaga sila. Especially dun sa... bagong ano eh. Actually, ito yung... si Kaado, maano rin to, magaling din to eh. Pag bumatikos din ito, talagang sapul. Talagang masasapul ka, lalo na pagkasama niya yung si Sir Paras, pag nag-tandem sila, yung duo, ibang klase yung atake rin ito eh. Pero, kahit umaatake sila, may laman. Oo, may sustansya yung pag-atake. Hindi kagaya ng iba. Walang sustansya. Kasi ako naman talaga at saka si Kaado, uneven SAS I think was mentioned the last time. So kaya kami na-invite ng TRICOM. Ngunit si Kaado ang nakarating at ako naman nagbigay ng excuse letter out of respect for the institution kasi it's the House of Representatives. Kahit papano nire-respeto ko ang ating institution, ang House of Representatives bilang isang quote-unquote democratic institution. So kanina, pinapanood, binigyan ako ng footage na, yun nga, nagpapaliwanag si Kaado tungkol dun. Kasi ang post ni Kaado, yun ang ginawang parang showcasing ni Tariela. Na sinasabi niya na parang, yan ang proof na si Kaado ay halimbawa, ang tingin, ang inanuha nila na medyo hindi ko rin nagustuhan na para bang the person went there, you invited him, he went there out of good faith. Nabibigyan niyo siya ng platform to speak. And at the same time, siguro naman bilang isang institusyon na supposedly democratic, hindi naman siguro dapat nag-ad hominem pa na sometimes he was addressed as the Chinese because that is not right also as far as Kaado is concerned. So medyo off ako doon. So yun nga, tinatanong nga siya kasi kung bakit daw niya, nilabas nga ni Tariela ang post niya sa Facebook na sinasabi niya na ito yung usapin sa parang West Philippine Sea. Oo, at ng hearing ng TRICOM. Panibagong pelikula na naman ito Si Kaado na naman ang pinatawag dito. Oo, issue ito. Hindi ko matandaan kung ano yung na-post ata ni Kaado. Di umano. Tapos binigyan ng kahulugan na fake news daw. So, meron kasing bagay na yung sa loobin mo, 'di ba? Meron kang gustong ilabas, 'yun ang way mo para mailabas mo yung damdamin mo. May ganun tao eh. Pero yung iba kasi tinatawanan, yung iba ginagawa ng kwento, yung iba naman ginagawa ng maling kahulugan. So ayun, napatawag si Kaado. Bakit si Kaado lang? Paano yung iba? Yung iba na hindi kasi minsan fair. Bakit hindi sila magpatawag na yung iba naman
Oo, na bumabati ko sa mga Duterte. Bakit yung mga nagsasaloobin lang na pabor sa mga Duterte ang pinapatawag? Bakit yung bumabati ko sa mga Duterte hindi pinapatawag? Yun lang ang tanong ni Aling Ledesma dito. At ito na, ICC judge. Ito na ang pinatawa ng daw? Yung sanction. Oo. Yung mga judge kasi na ito, mga wala ring to eh. Balita mo. Administration. Nako. Okay, matagal na niyang sinabi ito nung pag-upo pa lang niya Pebrero, unang parte ng ng 3 months ago pa rin. Oo, ng taon ay talagang binantaan na niya na paparusahan ang mga judge ng ICC at kung sino man ang makikipagtulungan dito, no? Okay, ito po. Yung Trump administration ay pinatawan po ng sanction. Yung 4 ito na mga hukom ng International Criminal Court na kanila pong quote-unquote illegitimate and baseless action laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Okay? So meron pong mamaya babasahin din natin yung official na pahayag mismo ng Secretary of State ng Amerika, mga kapartner. Mamaya ipapabasa din natin sa inyo, ipi-playback natin. Dahil ang sabi dito ni US Secretary of State Marco Rubio, quote-unquote, the ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of United States and their allies. Kasi nga, ang usapin dito, ibang mga banyagang bansa, tapos magpapataw sila ng parusa, di ba? Yun nga yung nangyari. Maraming mga tumutol doon sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may mga kasalanan man si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat Pilipinas. Hindi na lang sampahan sa local court. Tama! Gets! Bakit ngayon? Ay, kilala nyo naman. Talagang sino ba ang nag-utos niyan? Oo, kaya wait natin yung there's more. Yung 5 at yung pinuno. Kung sino-sino yung mga nag-utos. Yun ang gusto nating abangan. At salamat sa balita na ito dahil nagkaroon na ng sanction doon sa mga bakulaw na judges. Kung mabot ka sa video na ito, maraming salamat po. Sabihin mo kung saan bansa ka, saan lugar ka, Mega love shoutout, mega love shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Like and share ng video. Bye-bye.